Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid, ako si Jason Grueso ng CRC Calabanga Daughter Church. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay mula sa langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos na matutunghayan natin sa Leviticus chapter 19 verses 23 to 25. Bago tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong simula upang tumanggap kami ng mga bagong pagpapala na mula sa iyo. Maraming salamat sa mga salita mo na matutunan namin sa umagang ito. Patuloy nga po kaming lumalapit at humihingi ng kapatawaran sa kung ano man mga nagawa naming kasalanan. Pakalinisin niyo nga po kami, Lord, at gawin niyo po kaming karapat-dapat sa inyong harapan. Buksan mo nga po, Lord, ang mga puso't isipan ng bawat makikinig ng iyong salita. Ikaw nga po, Lord, ang mag-guide sa akin ng maihatid ang mensaheng gusto mong iparating sa bawat isa. Punuin mo kami ng inyong pag-ibig, ng iyong biyaya, pangunawa, upang lumago ang aming pananampalataya at mamuhay araw-araw ayon sa iyong kalooban. Samahan niyo nga po kami, Lord, at naway maging source ng lakas, kapayapaan at inspirasyon ng sandaling ito ng devotion para sa buong araw na darating. Pinabalik na po namin, Lord, ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging takilang pangalan ni Jesus. Amen. Ang title ng devotion natin sa umagang ito ay Regarding the Fruit in the Land of Canaan. So, basahin po muna natin ang Leviticus 19:23-25. Sa 23, pagdating ninyo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, 3 taon kayong hindi kakain ng bunga ng mga punong tanim ninyo roon. Sa 24, sa ika-4 na taon, ang mga bunga nito ay ihahandog niyo sa akin bilang pasasalamat. Sa 25, sa ika-5 taon, makakain na ninyo ang mga bunga nito at ang mga ito ay mamumungan ng sagana. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. So, dito sa Leviticus 19:23-25, itong mensahe na ibinabahagi ay naugnay sa mga pang-agrikultura at relihiyosong mga pagsunod ng sinuunang mga Israelita ayon sa utos ng Diyos. So, ini-emphasize sa verses na to ang kahalagahan ng patience and dedication sa pag-cultivate ng mga puno ng prutas. Nang pumasok yung mga Israelita sa Promised Land at itinanim ang mga puno ng prutas, kinakailangan nilang maghintay ng 3 taon bago sila makakain ng bunga. Itong panahon ng paghihintay na ito ay nagpapakita ng konsepto ng patience, hard work, and trust in God's timing. Ipinapaalala sa kanila na ang mabubuting bagay ay dumadating sa mga naghihintay at masipag na nag-aalaga ng kanilang taniman. Sa panahon natin ngayon kung saan madalas ang gusto ng mga tao ay makuha nila kaagad ang mga gusto nilang makamit sa buhay, nananatiling mahalaga ang mensahe ng patience and trust in God's timing. Bilang mga Kristiyano, hinihikayat tayo na maghintay sa Panginoon, magsikap na magtrabaho tungo sa ating mga layunin at magtiwala na ang plano ng Diyos para sa ating buhay ay magaganap sa tamang panahon. So maaari tayo ay makaharap ng mga pagsubok o matagalan tayo na makuhang mga gusto nating makamit sa buhay. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiyaga, maaari nating maranasan ang bunga ng ating mga pagsusumikap in God's perfect timing. Pinapakita sa verse 24 na tinuturing na banal o iniaalay sa Panginoon ng mga prutas sa ika-4 na taon. Ipinapahiwatig nito na ang mga unang bunga ng ani ay dapat iaalay sa Diyos bilang pagpapahayag ng pasasalamat at pagsamba. Sa pamamagitan ng paglalaan ng mga prutas para sa Diyos, kinikilala ng mga Israelita na ang kanilang tagumpay sa agrikultura is ultimately a blessing mula sa Diyos, na kinikilala siya bilang great provider. Tulad ng sinuunang mga Israelita na inialay ang kanilang mga unang bunga sa Panginoon, tinatawag din ngayon yung mga Kristiyano na maghandog ng pasasalamat at pagsamba sa Diyos para sa kanyang mga biyaya at provision. Ang pagkilala or pag-recognize natin na ang lahat ng mayroon tayo ay mula sa Diyos ay tumutulong sa atin na maging mapagpasalamat. Giving back to God through worship, service, and generosity is a tangible expression of our appreciation and acknowledgement of His faithfulness. Sa ika-5 taon na makikita natin sa verse 25, pinahihintulutan na ang mga Israelita na kainin ng mga prutas. Ito ay maaaring ituring na gantimpala para sa kanilang patience, dedication, and obedience. Ang prutas ng ika-5 taon ay sumisimbolo sa bunga ng kanilang pagpupunyagi, hindi lamang sa aspeto ng agrikultura kundi pati na rin sa espiritu
espiritual na pagsamba. Sa kasalukuyang buhay Kristiyano, maaari nating maranasan ng spiritual growth, maturity at fruitful lives or masaganang buhay kapag tayo ay nananatili sa ating pananampalataya, patuloy na naghahanap ng gabay ng Diyos at nagpapalalim sa ating relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral ng Kanyang salita at pagsunod sa Kanyang mga turo. Sa kabuuan, ang mensahe mula sa Levitico 19:23-25 ay nagpapahayag ng balanseng paraan sa agrikultura at pananampalataya. Ipinapaalala nito sa mga Israelita na maging patient, mapagpasalamat, trusting God's timing, and recognizing His role as the ultimate provider. Ang konsepto ng pag-aalay ng mga unang bunga sa Diyos ay nagbibigay diin din sa kahalagahan ng pagsamba and giving back sa divine source of blessings or pinagmumula ng mga biyaya. Ang mensaheng ito ay maaaring makabuluhan sa kasalukuyang buhay Kristiyano sa pamamagitan ng pag-encourage sa atin na panatilihin ang pagiging patient, grateful, at responsabling paraan sa ating paglalakbay sa pananampalataya by trusting in God's timing, pag-aalay ng pasasalamat at pagsamba at paghahanap ng espiritual na paglago. Maaari nating maranasan ng mas malalim at mas makabuluhang relasyon sa Diyos at mamuhay ng may kahulugan bilang mga Kristiyano. So sa ating pagtatapos, tayo po muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, sa pagtatapos ng aming pag-aaral, nagpapasalamat kami sa iyo sa mga aral mula sa Levitico 19:23-25. Kami po ay nagdarasal na bigyan mo kami ng patience, dedication, gratitude sa aming buhay bilang Kristiyano. Tulungan mo kaming magtiwala sa inyong plano. Alalahanin namin na lahat ng mabubuting bagay ay mula sa iyo. Iaalay namin ang aming mga unang bunga sa iyo bilang pasasalamat at pagsamba at patuloy naming pagninilayan ang inyong salita at maglilingkod sa iyo. Naway maging bukas ang aming puso para sa espiritual na paglago habang kami naghihintay at nagtitiwala sa iyong perpektong plano. Ito po ang aming samot-talangin sa tangit dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyong kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malay po nating i-share ang video ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. God bless everyone.